So, ayun. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. At welcome po kayo sa ating Wednesday service. At sama-sama po natin muling pagpurihan ng Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay magpauna ng ang mga awit. Ayan, tuktok po tayo. Amen. Kasama natin mga song leaders. At ang first song natin, My Savior's Love. Amen. I stand amazed. Ready, sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. Oh, how marvelous! How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed not my will but thine. He had no tears for his own grace, but sweat drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. On the last verse. In pity, angels beheld him and come from the world of light to comfort him in the sorrows he bore for my soul that night. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. Amen. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. At lahat po ng minahal ng Panginoon, say Amen! Amen! Ayan, dahil po tayo ay minahal ng Panginoon, tayo po ay may Panginoon sa mountain. Life is easy when you're up on the mountain. Kaya lahat po natin awitin itong God on the mountain. On the first stanza now. Life is easy when you're up on the mountain. Amen! And you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. On the second verse. You talk of faith when you're up on the mountain. So come so easy when life's at its best. Now it's down in the valley of trials and temptation. Amen. That's when your faith is really put to the test. On the chorus. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. For the God on the mountain is the God in the valley.
things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. The God of the day is the God in the night. Our God Amen. is not only in the God of the valley, but He is also the God on the mountain. Amen. So bilang mga Kristiyano, let's stand up for Jesus. Let us sing this song, Stand Up for Jesus. Ready, set. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high His royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, His army shall He lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey, for the mighty conflict in this His glorious day. Ye that are men now serve Him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength opposed. Stand up for Jesus, stand in His strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, and watching unto prayer, where duty calls or danger, be never wanting there. Alam niyo Amen. po, ang pangalan po ng Panginoon ay may power. Di ba po? Ang pangalan po ng Panginoon ay hindi basta-basta, na kaya niyang magligtas. Hindi po natin kaya magligtas, pero ang Panginoon po, siya ay Diyos na nagkatawang tao para tayo ligtas sa ating mga kasalanan. Amen. Awitin po natin, the name of Jesus is so sweet. Ayan, the name of Jesus. Yung English po nito. Ayan. Ang pangalan po ng Panginoon ay kayang magligtas. Sabi nga po, di ba, nung sa Book of Acts, ayan, wala nang anumang pangalan ang nasa ilalim ng langit na kayang magligtas ng tao. Kaninong pangalan lang yon? Kay Kristo. Kaya awitin po natin, the name of Jesus. The name of Jesus is so sweet. I love its music to repeat. It makes my joys full and complete. The precious name of Jesus. On the chorus, Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim, it's worthy praise forever. On the second verse, I love the name of Him whose heart knows all my griefs and bears a part, who bids all anxious fears depart. I love the name of Jesus. On the chorus, Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim, it's worthy praise forever. Bago po natin awitin
last verse, awitin po natin siya ng buong pagkakaroon ng glory, pagbibigay ng glory sa Panginoon. Yung pangalan ng Panginoon, kung paano niya tayo niligtas, alalahanin po natin sa krus ng Kalbaryo. Kaya awitin po natin ito ng may pagpupuri at pagpapasalamat. On the third verse, ready, sing. That name I fondly love to hear. It never fails my heart to cheer. Its music dries the falling tear. Exalt the name of Jesus. On the chorus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever. And all the people say aloud, Amen. Tinatawagan po natin ang aming pastor. Sir Tommy. Amen. Wow. There is only one name na ating talagang pinangahawakan. Maraming Diyos, salamat po ng marami. Pinaunawa mo sa amin ang pangalang makapangyarihan na siyang nagpapasuko ng hangin at ng dagat, maging ng masasamang espiritu, naging mga karamdaman, maging mga kahinaan, ikaw ang nagbibigay kalakasan. Salamat po sapagkat sa pamamagitan ng pangalang Jesus, kami po ay may katagumpayan. Dahil ang iyong tagumpay ay amin pong tagumpay. Kaya anuman ang aming mga pagdadaanan sa mga araw na nagdaan hanggang ngayon, anuman ang aming haharapin, kami po ay mga higit pa sa mapagtagumpay. Binigay mo sa amin ang iyong banal na espiritu, hindi mo kami iniwanang nag-iisa. Kaya't ang iglesia sa lahat ng panahon, mula nang ito ay iyong itatag hanggang ngayon, ito'y nagpapatuloy. At kami po ay bahagi ng karugtong ng iyong mga gawa. Kaya gagamitin mo po patuloy ang aming buhay para marami pang makaabot sa pananampalataya. Kagaya din po ng iba't ibang simbahan mo na nasa iba't ibang dako. Salamat sa gabing ito na kami dinala mo sa bahay-sambahan. Ikaw na po mag-ingat sa aming mga kapatid na mga may karamdaman. Amin po silang dinadala sa iyo sa panalangin na inyo po silang bigyan ng inyong mayamang biyaya ng kagalingan, ng katugunan sa pangangailangan, ganon din po ng kapanatagan ng puso at mga kapatid namin din naman na nasa pangingibang bayan, sa iba't iba pong gawain na hindi maiwan, ganon din naman po sa pangingibang bansa na aming mga kapatid. Ikaw na po mag-ingat sa kanila, maging mga pastors and missionaries. Ikaw na po magpala at patuloy na magpasagana ng ani sa pagpapahayag ng iyong salita. Patnubayan niyo po ang mga leader ng aming bansa na totoo namang kailangan namin ng mga mangangasiwa sa aming bayan. Kaya't lingapin niyo po ang kanilang mga plano, ang kanilang pagsisikap na pagtagumpayan ang mga masasamang elemento sa aming bayan. Patnubayan mo po ang aming mga sandatahang lakas, ang aming mga kapulisan, ang aming mga sandatahang lakas, maging sa papawirin o sa karagatan man. Dalangin namin ang pag-iingat mo sa kanila. 10 ng kanilang mga miyembro at mga mahal sa buhay na pamilya, ikaw na po ang mag-ingat. Sa lahat po, sa aming mamamayan, lahat ng tatay, nanay, kabataan, ang sambayan ng Pilipino, Lord, ay gawin niyo pong mapalad na bansa ng iyong salita ay mayaman at malayang na ipapahayag upang kami naman ay bansa na talagang kumilala sa inyo. Patnubayan niyo po ang mensahe at ang mensahero sa gabing ito. Pagpalain po ang bawat isa sa amin at salamat sa mga katagumpayang nagdaan. Hindi po namin dapat kalimutan, pasalamatan at marami pa pong magagandang bagay sa unahan. Kaya narito po kami, amin pong iniaalay ang aming kanya-kanyang sarili ay kalugdan mo po, Panginoon, maging mabangong samyo sa inyo ang aming pagsamba. Dalangin namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat, maging ang mga kasama namin sa online, ikaw po magpapala, ito po ay aming hiling at dalangin, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. At lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. 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 Bakit parang mas malakas pa pong Amen ang dapat sa Panginoon. Say Amen.
Yan yung pong ibibigay natin pagka tayo po ay sa Panginoon. Ibigay natin yung dapat at marapat sa Kanya. Amen. Magbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Ako po ay mangunguna ngayon sa pagbabasa. Joshua chapter 11, 1 to 23. Joshua 11, 1 to 23. Nakarating na po tayo sa aklat ng Joshua. Natapos na natin ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ngayon po, narito na tayo yung kanila nang kukubkubin ang mga bansa. Yung pangako ng Panginoon ay kanila nang aangkinin. At napatunayan nilang totoo nga na ibinigay ng Panginoon sa kanila ang mga lupaing iyon. Verse 1, At nangyari nang mabalitaan ni Habin na hari sa Hasor, na siya'y nagsugo kay Hobab na hari sa Madon, at sa hari sa Simron, at sa hari sa Aksap, At sa mga hari na nananga sa hilagaan, sa lupaing Maburol, at sa Araba, sa timugan ng Kinerot, at sa mababang lupain, at sa mga kaitaasan ng Dor sa kalunuran. Sa Kananeo, sa Silangan, at sa kalunuran, at sa Amoreo, at sa Heteo, at sa Pereseo, at sa Hebuseo, sa lupaing Maburol, at sa Heveo, sa ibaba ng Hermon, sa lupain ng Mispa. At sila'y lumabas, sila at ang kanilang mga hukbo na kasama nila, maraming tao, na gaya nga ng mga buhangin na nasa baybayin ng dagat sa karamihan, na may mga kabayo at mga karo na totoong marami. At ang lahat ng mga haring ito ay nagpipisan, at sila'y naparoon at humantong na magkakasama sa tubig ng Merom upang makipaglaban sa Israel. At sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag kang matakot ng dahil sa kanila, sapagkat bukas sa ganitong oras ay bibigay ko silang lahat na patay sa harap ng Israel. Inyong pipilayan ang kanilang mga kabayo at sisilaban ng apoy ang kanilang mga karo. Sa gayoy biglang naparoon si Josue at ang buong bayang pangdigma na kasama niya, laban sa kanila sa tabi ng tubig ng Merom, at dumaluhong sila sa kanila. At ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Israel at sinaktan nila at hinabol nila sila hanggang sa malaking Sidon at hanggang sa Mesrepot Maim at hanggang sa libis ng Mizpa sa dakong silanganan. At sinaktan nila sila hanggang sa wala silang iniwan sa kanila na labi. At ginawa ni Josue sa kanila ang gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanya. Kanyang pinilayan ang kanilang mga kabayo at sinilaban ng apoy ang kanilang mga karo. At bumalik si Josue ng panahong yaon at sinakop ang Hasor at sinugatan ng tabak ang hari ni Yaon, sapagkat ang Hasor ng una ay pangulo ng lahat ng mga kahariang Yaon. At kanilang sinugatan ng talim ng tabak ang lahat na tao na nandoon, na kanilang lubos na nilipol. Walang naiwan na may hininga, at kanyang sinilaban ng apoy ang Hasor. At ang lahat ng mga bayan ng mga haring Yaon at ang lahat ng mga hari ng mga Yaon ay sinakop ni Josue, at sinugatan niya sila ng talim ng tabak at lubos na nilipol sila, gaya ng iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon. Ngunit tungkol sa mga bayang natatayo sa kanilang mga bunton, ay walang sinunog ang Israel sa mga Yaon, liban sa Hasor lamang na sinunog ni Josue. At ang lahat na nasamsam sa mga bayang ito at ang mga hayop ay kinuha ng mga anak ni Israel na pinakasamsam para sa kanilang sarili. Ngunit ang bawat tao ay sinugatan nila ng talim ng tabak hanggang sa kanilang nalipol sila, ni hindi nag-iwan sila ng anumang may hininga. Kung paanong nag-utos ang Panginoon kay Moises na kanyang lingkod, ay gayon nag-utos si Moises kay Josue. At gayon ang ginawa ni Josue. Wala siyang iniwang hindi yari sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises. Sa gayoy sinakop ni Josue ang buong lupaing Yaon, ang lupaing Maburol at ang buong timugan, at ang buong lupain ng Gosen, at ang mababang lupain, at ang Araba, at ang lupaing Maburol ng Israel,
at ang mababang lupaing yaon. Mula sa bundok ng Halak na paahon sa Seir, hanggang sa Baal Gad sa libis ng Libano sa ibaba ng bundok Hermon, at kinuha niya ang lahat nilang hari at sinaktan niya sila at ipinapatay niya sila. Si Josue ay nakipagdigmang malaong panahon sa lahat ng mga haring yaon. Walang bayan na nakipagpayapaan sa mga anak ni Israel, liban ang mga Heveo na mga taga-Gabaon. Kanilang kinuhang lahat sa pakikipagbaka. Sapagkat inakala nga ng Panginoon na mapagmamatigasin ng kanilang puso upang pumaroon laban sa Israel sa pakikipagbaka, upang kanilang malipol silang lubos, na huwag silang magtamo ng biyaya, kundi kanyang malipol sila, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At naparoon si Josue ng panahong iyon, at nilipol ang mga Anaseo mula sa lupaing maburol, sa Hebron, sa Debir, sa Anab, at sa buong lupaing maburol ng Huda, at sa buong lupaing maburol ng Israel. Nilipol silang lubos ni Josue, 10 ng kanilang mga bayan. Walang naiwan sa mga Anaseo sa lupain ng mga anak ni Israel, sa Gaza, sa Gat, at sa Asdod lamang. Nag-iwan siya ng ilan. Sabay-sabay po tayo. Gayon sinakop ni Josue ang buong lupain ayon sa lahat na sinalita ng Panginoon kay Moises, at ibinigay ni Josue na pinakamana sa Israel, ayon sa kanilang pagkakabahagi, sang-ayon sa kanilang mga lipi, at ang lupain ay nagpahinga sa pakikidigma. Amen. Maraming salamat po. Makakaupo na po tayo. At narito po ang handog na awit para sa Panginoon. Ang banal na kasulatan, ang gamit kong salita, tinapay ng aking kaluluwa, siyang kalakasan ko sa buhay na bago na. Taglay kong ilawan ay dapat pagminasin upang tanglawan mundong pawang kay dilim. Ang pananampalataya ay ipamamalas ko nang makapagpatunay sa mundong magulo. Ako ay Kristiyano, sa aking buhay makikita si Jesus. Ako ay Kristiyano, ang asin at ang ilaw sa mundo. Sasing maalat ayo ay itinulad, lupang matabang mabigyan ng alat. Ang mabuting gawa ay ipamamalas ko nang
buhay sa mundo. Ako ay Kristiyano, sa aking buhay makikita si Jesus. Ako ay Kristiyano, ang asin at ang ilaw sa mundo. Ako ay Kristiyano, sa aking buhay makikita si Jesus. Ako ay Kristiyano, ang asin at ang ilaw sa mundo. Isang Kristiyano, ang asin at ang ilaw sa mundo. Wow, amen. Nawa mapamuhay nating lahat hanggang sa siya'y dumating. Dahil talagang hindi madali magpaka-Kristiyano sa mundong ito. At minsan may nagtatanong nga sa akin parang bakit pagka kahit na Kristiyano nagkakamali pa? Bakit well, siyempre maraming factor kung bakit. Una, yung paglago ay hindi naman pantay-pantay. Parang ating daliri, hindi siya pantay-pantay. Bagamat nariyan sila, pare-parehong totoo, pero hindi pantay-pantay. Ang paglago, ganon, hindi pantay-pantay. Bukod pa doon, hindi pare-pareho ng oras kailan nagiging espiritual. Minsan, mga Kristiyano, nananaig din yung isipan ng tao. Isip laman. Tapos, magkakaiba pa rin ang kaalaman sa salita ng Diyos. Magkakaiba pa rin. Kaya, talagang ang Kristiyano, merong talagang matutunan natin yung kanya-kanya tayo ng pagbabantay ng sarili. Kanya-kanya tayo ng pag-concentrate sa Panginoon. Kaya hindi na tayo dapat babantayan. Tayo na magbabantay ng ating sarili. At sa ganon, makakaasa po tayo, malulugod ang Diyos sa atin. Dahil hindi naman niya hinahanap maging perfect tayo. Hinahanap lang niya magtapat tayo. Pag sinabi namang magtapat, hindi naman ibig sabihin maging perfect Pag sinabing magtapat, kahit magkamali, balik ka dun kaagad sa kung ano yung tama sa paningin ng Diyos. Pagka nagkamali, bangon agad, balik ka agad dun sa huwag ang ating pakikinggan o susundin yung pakiramdam, sariling reasoning, o kaya ano yung sinasabi ng iba, o kaya anong ginagawa ng tao sa atin, o kaya ano nangyayari sa paligid. Pagka ganun kasi, hindi na natin alam ano ang susundin natin, mangyayari nun para na tayong kakalad ka rin tayo ng iba't ibang, di ba ganun yung Matthew chapter 13, pare-parehong nakapakinig, pero iba't iba ang naging dahilan ba't hindi sila namunga. Pero merong isa na ang dahilan ng pamumunga niya, iningatan niya talaga yung salita ng Diyos. Yun ang talagang iningatan niya. Talagang hinawakan niya. At hindi madali. Dahil ang sabi ng Bible, nagbubunga ng may, nakalagay? Nagbubunga ng may pagtitiis. Di ba? So yung pagtitiis, hindi hadlang sa pagbubunga. Ay maluwanag doon, Yung pagtitiis, hindi hadlang para magtapat. Yung pagtitiis, hindi hadlang para magbunga. Yung pagtitiis, hindi hadlang para manangan tayong patuloy sa salita ng Diyos. Kaya ang nakarecord doon, nagbubunga ng may pagtitiis. Kaya hindi natin pwedeng maging katuwiran o ng sino mang Kristiyano, hindi pwedeng katuwiran ng Kristiyano na meron siyang problem. Kaya hindi siya nagpatuloy, meron siyang problem, kaya siya hindi nakapagtapat, meron akong pinapasan, meron akong tiisin sa buhay, kaya hindi ko nagawa yung dapat kong gawin. Hindi po yun excuse. Dahil lahat ng tiisin, dinanas ng ating Panginoong Hesukristo, and yet,
hindi siya nag-fail tunguhin ang krus ng Kalbaryo. Ayun ang ating example eh. Kaya hindi reason yung mga tiisin. Talagang nagiging reason. Pero hindi siya sapat na reason. Hindi siya tanggap sa langit. Mali pa rin na tayo mahadlangan ng mga tiisin sa buhay. Bagamat yan ay totoong mahirap, pero hindi po dapat manaig yung mga tiisin na siya na ang mag-uudyok anong magiging kilos ng mga Kristiyano. Kaya sabi nga ng Bible din magtiis na nagpapatuloy sa Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon. At yun ang nagbubunga naman, sabi ng Matthew chapter 13 at Luke chapter 8. Yun ang mga nagbubunga. Yung mga dumadaan sa pagtitiis, pero nagpapatuloy. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Well, ngayon pong gabi, tayo po ay mayroong inimbitahang magsalita, missionary natin sa Pangasinan. Kaya, from Malasiki, ito po ay ang ating mensahe ngayon ay lutong Ilocano. Ganun ba, Lutong Malasiki. Alright, so tayo po tumayo at atin pong welcomein sa ating presensya ang ating kapatid, missionary pastor, Ulysses, Pastor Ulysses Moreno. Pastor, halika. Nais ko lang po mag-report sa inyo. Ako po ay nagpapasalamat dahil sa lahat po ng tulong ninyo. Ang gawain po sa Pangasinan ay hindi magpapatuloy kung wala po ang inyo pong tulong ng gagaling po sa Mother Church. So ang gawain po natin doon ay sa biyaya po ng Panginoon ay nagpapatuloy po. Meron po tayong 4 na pamilya na kung saan ay sila po ay regular attendee, mga member na rin po natin, no? At ako po ay natutuwa gawa ng bumili po kami, nag-raise po kami ng organ, wala pong nasa isip ko kung sino yung mag-organ. Pero ang alam ko, may gagamitin ang Diyos. At salamat, nung nagka-organ, itong anak ni Brother Miyong, nagtiyagang mag-aral sa YouTube. At siya po ngayon yung tumutugtog doon sa atin. Ano po? Kahit nakakatuwa po, sabi ko, Bobby, yan naman ay hindi para sa amin. Yan naman ay magiging tulong sa pagbibinata mo. At pag sinabi kong mag-practice siya, doon pupunta na siya sa church at magpa-practice. So ngayon po ay meron tayong inaalagaang mga 6 na binatilyo na magmula nung nalipat po tayo doon sa bagong mission house po ay nawitnessan ko yung 6 na binatilyo at sila po ay nung time na sila po ay nawitnessan natin, naturuan natin ang ebanghelyo, sila na mismo po yung, Pastor, gawa tayo ng group chat natin. So meron kaming group chat nila at sila po ngayon yung aking inaalalayan doon sa salita ng Panginoon. At ang aking pong ginagawa, ang Lunes po ay ginawa ko pong day off, Pastor. Ano po, ang Monday po ay ginawa kong day off. So yun po yung magpipintura ako doon sa building na pinatatayo ng Panginoon. Yun po ay nakakatuwa, gawa ng nung tayo dumating po doon, talagang gubat po iyon. Ay ngayon po ay nakakatuwa kasi malinis na po siya at mini-maintain ko na lang po yung mga tumutubong mga damo. At ako po na rin ang nagpintura kasi kung papipinturahan pa natin sa iba, medyo mahal ang labor. So, biyaya ng Panginoon nung araw po na natuto rin po ako magpintura ay ngayon po ay nagagamit pa rin sa gawain ng Panginoon. So ngayon po kami po ay nag-uusap lagi ni Mang Mario at lagi po kayong kinamumusta. Kanina tinawagan ko siya tanghali. Regards po daw sa inyong lahat at namimiss daw po nila kayo. Ano? At yun po, no, kami po ay nagre-raise ng fund na medyo malaki pero alam kong maliit sa Panginoon yun. Mayaman po ang Panginoon.
At ako'y hindi naniniwala na hindi matatapos ang bahay-sambahan at bahay panalanganan ng Panginoon. In His time, meron siyang tamang oras, matatapos po iyon. So ngayon po ay nagre-raise kami ng, sabi niya, Pastor, kahit 100,000 makapag-raise ka, ay yung kakulangan na 150 ay pupunuan na ni Mang Mario. At yun po ay para mabubungan po yung kalahati. Pag nabubungan po yung kalahati, hindi na po tayo uupa at kami po ay makakalipat na doon. At doon na rin po pwedeng magtipon. Kasi medyo malaki naman po yan. Tapos isang kwarto na ni Mang Mario, sabi niya, pwedeng yan ang gawin yung chapel muna hanggat hindi nabubungan ang auditorium. So yun po, no, pakisama po sa mga panalangin ninyo. No po, ang ating pong ginagawa doon ay Tuesday to Saturday. Ako po ay barangay nagsusol winning. Yun po ang aking ginagawa doon. Kahit mainit, kung talaga naman todong mainit, hindi naman tayo siguro pababayaan ng Panginoon na alam mo nang mainit, sumugod ka pa. So, nung isang araw nga, bago po ako pumunta dito, muntik na ako Pero biyaya ng Panginoon, nakatayo pa rin naman. Ano po? Ang buhay naman po natin ay talagang sadyang hawak ng Panginoon. Ano man po ang gawin natin sa buhay natin, kung tapos na, sabi nga nating mahal na pastor, ay kung ang palad ng Panginoon ay titikom na, wala na po tayong magagawa. Ano po? Pero hanggat bukas po ang palad ng Panginoon, ay meron pa po siyang gagawain sa atin. Huwag po lang natin tignan ang ating sarili. Ang tignan po natin ay ang magagawa ng Panginoon. Kasi pag sarili po natin, wala po talagang magagawa kasi hindi po natin yung gawain. So tayo po tumayo, tayo po ay magbasa po ng salita ng Panginoon sa Jeremiah. Ito po ay aking paboritong verse at ito po ay aking tested na sa aking buhay. At alam kong alam nyo rin po ito. Isa po sa napakagandang talata na hindi ko po nalimutan sa kahit anong daming dumaan ng pagsubok sa buhay ko. Itong talatang ito ay hindi inalis sa puso ko ng Panginoon. Dahil isang araw, pinatatawag niya ako sa Kanya. Jeremiah chapter 33, verse 3. Isang verse lang po itong ating babasahin. Diyan na po tayo, Jeremiah chapter 33, verse 3. Basahin na po natin ang sabay-sabay. Let's read. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Tayo po'y manalangin. Amang banal, muli po, Panginoon, kami po ay nasa inyo pong trono ng biyaya. At minsan pa, kami po ay nagpapasakop ng buong puso. Kayo po ang siya pong manguna sa bawat isa po sa amin. Tulungan niyo po ang bawat isa o banal na espiritu, lalo na po ang inyo pong abang lingkod. Wala po akong magagawa maliban kayo po ang kumilos po sa amin at maging sa akin. Patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakamali sa pangalan po ng Panginoong Sus. Amen. Tayo po yung makakaupo. Ano po, napakaganda po ng talatang ito. Ang sabi po ng Panginoon dito ay, tumawag ka sa akin at ako'y, ang sabi diyan, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Alam niyo po, mas magandang kilala mo yung tatawagan mo. Tama po ba 'yon? No, mas magandang pag may nagsabi siyang tumawag ka sa akin, mas magandang kilala mo siya. At alam mo na yung nagsabi na yon ay pwede mong pagtiwalaan ng buong puso mo. Naaalala ko nung ako'y 19 years old, nung ako'y masave, sabi ko, Panginoon, ano bang plano niyo sa akin?
Kilala niyo ako mula ulo hanggang talampakan. Ito lang po ako. But salamat sa Panginoon. Meron siyang plano na hindi po natin alam. Ang sabi niya dito, kaya ito pinamagatan ko pong ang Diyos ay sumasagot sa imposibleng pamamaraan. Minsan alam nyo, akala natin pag dumadanas tayo ng mga trials, mga pagsubok sa buhay, akala natin para bang walang plano o ano bang meron, bakit merong ganitong trials ang buhay ko. Pero minsan hindi natin nakikita, baka ang Panginoon naglalambing lang sa atin. Baka ang Panginoon ay nakakaligtaan na nating tawagan. Kaya minsan ang Panginoon gumagawa ng mga paraan na para bang, anak, kailangan mong magsabi sa akin, gusto kong kausapin mo ako. Gusto ko rin namang makipag-fellowship ka sa akin. Alam niyo po, nung ako'y napunta ng Pangasinan, mas na-appreciate ko po ang salita ng Panginoon. Hindi po pwede sa gawain po na ikaw ay walang gagawin o hindi ka mananalangin o hindi ka mag-aaral. Kaya salamat po sa technology ngayon ng mga gadget na yung Tagalog pwede mong Englishin. At yung English pwede mong Tagalogin. At salamat sa akin pong may bahay na hindi niya ako pinababayaan na kapag nag-aaral po ako ng salita ng Panginoon ay naroon siya at kinukorek niya kung ano yung mga mali na spelling, whatever. At salamat din po sa inyo. No? Kayo po ay instrumento rin ng Panginoon sa akin na pag ako po ay dati nagpo-post, may nagsabi sa akin, mali yung spelling mo, Brad. Salamat po. Hindi po ako nagagalit doon. Hindi po ako nagagalit doon dahil kilala ko po ang sarili ko. At gusto ko pong matuto sa Panginoon. Opo. At ito po ay, sabi nga po, God answer in an impossible way. Jeremiah 33, and sabi niya dito, call unto me and I will answer thee and show thee mighty things which thou don't. Number 1, it is God Himself unto tell us that we call upon Him. Mismo ang Diyos ang nagsasabi sa atin na tayo'y tumawag sa Kanya. Alam ng Diyos na marami tayong mga kahilingan o kagustuhan sa ating mga buhay. Hindi na, alam niyo po, hanggat nandito tayo at nag-aantay ng pagbalik ng Panginoon at tayo sama-samang naglilingkod, marami tayong pangangailangan. Tama po? Marami tayong pangangailangan. At alam po yan ng Panginoon. Although alam yan ng Panginoon, pero dapat mong sabihin sa Kanya, dahil habang sinasabi mo pala yan, kinikilala mo na siya talaga ang may-ari ng buhay mo at siya lang ang Diyos na makapangyarihang sinasampalatayaan mo. Kaya ka nagsasabi sa Kanya. Dahil marami naman sabi, alam naman ng Panginoon na lahat ng pangangailangan natin . Tama po? Sabi nga ng Biblia, di ba? Hindi mo pa binubukas yung bibig mo, alam na ng Panginoon . Pero bakit ganito ang sabi ng Panginoon? Ano? Tumawag ka sa akin. Kasi alam ng Panginoon na tayo may kanya-kanyang kahinaan. At sometimes, hindi lang sometimes, mas malimit na kapag nalilibang tayo sa maraming bagay, nagkukulang tayo ng pagtawag sa Panginoon. Nung inaral ko po ito, sabi ko, ang Diyos, ano ba ang mga katangian niya para pagtiwalaan ko siya? Ano ba ang mga kailangan ko na makita para yung sinabi ng Panginoon o sinabi niya kay Jeremiah, 4 po yung aking nakita. Una, sabi po dito, it is God Himself and to tell us that we call upon Him. Ang Diyos mismo ang nagsasabi sa atin na tayo ay tumawag sa Kanya. 4 attributes of God. 4 na katangian ng Diyos. Una, ano po ang katangian ng Diyos para pagtiwalaan natin sa Kanyang sinasabi na tayo po ay tumawag sa Kanya. Una po, siya ay makapangyarihan sa lahat. Wala nang hihigit na makapangyarihan sa Panginoon natin o sa Diyos natin. Siya lamang ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ano man ang nangyayaring sa mundo ngayon, alam niyo po, yung init ngayon, ang tindi, no?
Grabe. Pero alam po ng Panginoon yan. Hindi po yan naliligid sa Panginoon. And then, pangalawa, ang Panginoon po ay alam niya ang lahat. Walang bagay sa atin o sa mundong ito na hindi alam ng Diyos. And then pangatlo, He's omnipresent. He is all present. Nasa lahat ng dako. Ang sarap nung in-imagine ko nung sinabing ganito na nasa'y lahat, nasa lahat ng dako. Kahit pala nandun ka sa kasuluk-sulukan ng kahit anong lugar, kasama mo siya. At yun, napakalaking encouragement na kahit saan ka mapunta, ang Diyos hindi ka niya iiwan. Kasama mo siya. Ayaw yung kinanta natin, hindi lang ang Diyos sa kasiyahan, pati sa bad times. And I experienced that. May nakakwentuhan ng kapatid natin, na-share ko sa kanya, sana naging encouragement yung aking kwentuhan namin. Ngayon po, hindi pa rin ako makapaniwala eh. Sa totoo lang. Hindi pa rin po ako makapaniwala. Na-imagine ko, nung si Pastor Sherwin ay pinakilala sa akin ng Pastor Conway, although matagal ko na pong kilala ang Pastor Conway, binata pa lang ako, nag-aaral ako sa Bible School na hindi ako pinapasa dahil hindi po ako nakakapasa sa exam. Pero I thank God na yung lahat ng narinig ko sa Bible School ay hindi man ako nakakasagot, pero pinanatili ng Panginoon sa puso ko ang pananampalataya na yun. At nung ako'y kausapin muli ng Panginoon, sabi ko, Lord, alam niyo po ang puso ko. Hindi ko gusto ang lugar na ito. At nung ang Panginoon ay nangusap sa akin, talagang sabog ang luha ko, sabog ang lahat. Durog ang pagkatao ko, pero sabi ng Panginoon, aalisin kita dyan. Aalisin kita dyan. At nawaalala ko pa yung upuan na yan. Unang atin ko po dito ay Wednesday din. At doon na nagumpisa ang Panginoon. Nangusap muli ang Panginoon sa akin. Alam niyo po, meron po kasi akong bow sa Panginoon nung araw. At muling nangusap ang Panginoon sa akin sa mga mensahe na binibigay ng ating pastor. At ang luha na hindi ko napipigilan, isa lang ang dahilan. Maraming kaluluwang napapahamak. Mga kapatid, pag malasakitan natin ang bawat tao, mahalin po natin sila. Dahil yun po ang bili ng Panginoon sa atin. Dadami po ang ating pong congregation pag nag-umpisa ang bawat isa sa ating puso na magmalasakit sa mga kaluluwa. Hindi tayo, masarap man dumami, hindi naman masama yun, maganda nga yun dahil maraming maliligtas tama po. Oo. Ako ang prayer ko, Lord, dagdagan nyo na po kami. Dagdagan nyo po kami. Yun ang prayer ko ngayon. And then, pang-apat po, ang Diyos po ay mapagmahal. Yan po mga katangian ng Diyos. Hindi niya po tayo titigilan sa ating pong buhay. Ito po yung may mga verse, pero alam niyo na po ang katangian ng Diyos na ito na ating pong sinasampalatayaan. Tama po? No? And then, meron pang 5 dito, He loved us. Bawat isa po sa atin dito, mahal ng Panginoon. Hindi niya tinitignan kung ano ka. Dahil isa lang ang nakita sa atin ng Panginoon, kaya niya tayo minahal. Romans chapter 5, verse 8. Si Kristo ay namatay nung tayo'y mga makasalanan pa. Tama po? Dapat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo ay nagmahal sa atin. Yan po ang isang bagay na hindi ko
nalilimutan na. Hanggang sa pagtuturo ko ng soul winning, ginagamit ko po yung verse na yan. And then, pangalawa po, siya po ay nagmamalasakit sa atin. He cares for us. Ano man pong sitwasyon ng buhay mo, alam ng Panginoon kung paano kanya ididil. Kilala ka niya. Alam niya kung ano yung bagay na, alam niya kung wala ka ng asin, alam niya kung wala ka ng kamatis, alam niya kung wala ka ng sibu. Alam niyo, yan lang po naman ang tinitignan ko sa kusina. Pag meron na akong mga sibuyas, kamatis, panatag na yung loob ko, may asin ako. Tapos yung bigas. Pero alam ng Panginoon yan. Marami akong pangamba bago pa ako pumunta ng Pangasinan. Nung pumunta nga po dito, dyan sa bandang part ng Bulacan, nakita ko nakahandusay, duguan na nakamotor. Sabi ko, Lord, salamat sa pag-iingat niyo po sa akin. Ang gano'n ang buhay. Ang Panginoon ay nariyan para tayo'y gabayan niya pag malasakitan niya. And then, He gave us hope sa ating buhay. Alam niyo po, ito pong napakaganda eh. Meron tayong pag-asa na hindi dito. May mga kapatiran tayong nauna na sa pag-asa na napakaganda. Nai-imagine nyo ba kung anong ganda ng langit? Although ayaw pa natin pumunta. Pero nai-imagine nyo po ba na tayo po ay maglalakad sa sinasabing dalisay na ginto? Pag sinabi pong dalisay na ginto, pwede kang manalamin. Kita mo yung mukha mo. Ganun po yung ating pupuntahan doon. Minsan nagbibiro ako pag huwag kayong magdadala ng sinsil. Baka sinsilin nyo pa yung ginto doon. Napakaganda po ng langit. At yan po yung pag-asang meron tayo. Na yan yung hindi nakikita ng maraming tao hanggang ngayon. Alam niyo po, sa Pangasinan, ang dami kong na-witnessan, meron po akong na-witnessan doon, natuwan-tuwa ang puso ko. Alam niyo kung bakit? Bago siya namatay, tumanggap siya sa Panginoon. Alam niyo siya, 62, I think 60 plus. Nung siya makausap ko, sabi niya, ang dami niyang mga experience na sinasabi. Kaya daw siya ay kaya nakikitang ginagabayan siya ng Panginoon dahil sa mga experience niya. Sa mga dinanas niyang mga imposible sa buhay niya. Pero nung tinanong ko siya, pag namatay po ba kayo ngayon, siguradong sa langit kayo pupunta? Sabi niya, hindi. Makinig po kayo sa salita ng Panginoon. Isinare ko sa kanya ang gospel ng Panginoon, kung gaano siya kamahal ng Panginoon. At ang tanging banal na dugo ng Panginoong Jesucristo lamang ang naglilinis ng lahat ng kasalanan ng tao. At ang tanging daan patungo sa langit ay yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Wala nang iba. Hindi yung ating mga experience ang magdadala sa atin sa langit. Sabi ang ganda, sinabi sa kanila ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama maliban sa akin. Salamat, meron tayong isang tagapagligtas na minsan hindi nagkasala. Anong sabi ni Pilato at saka ni Herodes? Wala akong nasumpungang kasalanan sa taong ito. Ingat po tayo, ginagamit po yan ng marami, yung taong ito. Kasi hindi po nila nare-realize at hindi nila matanggap na ang Panginoon po natin 100% na nagkatawang tao. At 100% siya ay Diyos. Kaya pag ginamit po sa inyo yun, balik nyo kaagad, saang book ba sinabi yan ng Panginoon? O ni Herodes. Yun po ay nasa 4 Gospel.
At that time na yon, talagang ang Panginoon, no question, nasa pagkakatawang tao. Tama po? Sa Pangasinan po, marami po kasing mga reliyon. Sa Badista, ewan ko dito, wala eh. Wala ko nakikita po dito na Iglesia Philadelphia. Wala ko nakikita dito. Pero yung Iglesia Philadelphia, pagkatapos magturo nung nagtuturo, nakikipagtagayan. Tasi. Ano po yung Tasi? Jehovah Witnesses. Si Brother Miyong po, kung hindi po yan na corner ng Panginoon, malamang po kung hindi po tayo nagkaroon ng pagkakataon magbukas ang Panginoon ng gawain sa Pangasinan, si Brother Miyong malamang nasa Jehovah Witnesses. Pero purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Alam ko may purpose ang Panginoon doon. Yung comfort zone, wag mong isipin yung comfort zone mo. Hindi ka aalisin ng Panginoon sa comfort zone mo. Dadalahin ka ng Panginoon sa another comfort zone mo pag tinawag ka niya. Yan ang katotohanan. Ang dadayain lang naman tayo ng dyablo eh. Yun lang naman ang gusto niya. Dalawa lang gusto ng dyablo. Ayaw ng dyablo na ang tao'y maligtas at ayaw ng dyablo na ang tao tumingin dun sa krus ng Kalbaryo. He gave us hope and He forgave us. Pinatawad tayo ng Panginoon. Bawat isa natin dito, walang perpekto. Bawat isa sa atin dito, maraming mali. Pero salamat, meron tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng kapatawaran. Sa lahat ng pagkakamali natin. Wala siyang tinitira pagka ikay humingi ng tawad sa Kanya. And then, ito maganda, siya ay laging nakagabay sa atin. Anong katatakutan mo kung ang Panginoon nakagabay sa iyo? Nagpatigil nga ng unos ng dagat, di ba? Sabi ng Panginoon doon sa hangin, tumigil, pumayapa ka. Doon sa bagyo, umigil ka. Anong unos ng buhay mo? Anong unos ng buhay natin na hindi pwedeng papayapain ng Panginoon? Wala. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya sinasabi niya sa atin, tayo po ay tumawag sa Kanya. Hindi lahat ng time, okay ang ating pong takbo ng buhay. Minsan, ang buhay po, hindi komot naging Kristiyano tayo ay wala na tayong rough road ng buhay na dadaanan. Maraming rough road, lalo na pag nagpapakatapat ka sa Panginoon. Dahil habang nagpapakatapat ka sa Panginoon, the more na ang dyablo hindi natutuwa. Pero isa lang ang sikreto, huwag kang tumigil sa pagtatapat mo sa Panginoon. Kasi kapag hindi ka tumigil, di ba ang sabi, nung tinukso ang Panginoon, nung matapos na tuksuhin ng dyablo ang Panginoon, anong ginawa ng dyablo? Lumayas. Umalis. At nagumpisa ang Panginoon sa kanyang ministeryo. Ano po? Kasi kung ikay lalayo, lalo kang lalapain ng ating kaaway. And then pangalawa po, hindi naman pumaba ito, patapos na rin. Number 2, God Himself said that He would answer. Ganda, no? Mismong ang Panginoon ang nagsabi na siya'y sasagot. May duda ba tayo doon? Ang pangarap ng ating pastor ay maging 7-story building to. Ang sabi ng Panginoon, sasagot ang Panginoon eh. Diba? Ngayon pa lang, magsama-sama na tayong manalangin
sa vision na ipinakikita ng Panginoon sa ating pastor. Tama po? Ang pastor po natin ay galing sa puso ng Panginoon. Yun po ang katotoo eh. Kaya nga po tayo pinagpapala ng Panginoon pag nakikinig tayo ng mensahe niya. Tama po? Yun yung katunayan na ang pastor po natin ay galing sa puso ng Panginoon at ang mensahe ng Panginoon na nanggagaling sa puso niya ay pinadadaloy sa ating pastor. Yun po ang katotohanan. Kaya sa amin, lagi pong kasama sa panalangin kayo, pastor. Yan po ang lagi pong sinasabi ko na tayo manalangin, isama natin lagi ang ating pastor. And then, sabi po dyan, di ba, balikan po natin yung teksto, sabi po doon, call unto me and I will answer thee. Sasagot po ang Panginoon. Mga kapatid, meron po ba kayong ipinapanalangin at gustong o pangarap sa Panginoon? Isama niyo po yung pangarap niyo, isama niyo ang Panginoon. Huwag niyo siyang iiwan. Kung kayo po ay nagsasabi na meron kayong gusto, isama niyo po ang Panginoon. Para yung inyo pong hinihiling, ipagkakaloob ng Panginoon. Kasi ayaw ng Panginoon na tayo po ay mapapahamak. No, minsan kasi ang ating pong sarili, pagka tayo po ay pinagpala ng madami, maaari po tayong makalimot. Kaya, sa umpisa pa lang, isama mo na ang Panginoon sa pangarap mo. And then, sabi po dito, ito po ang totoo, no? Kasi ito po, marami na rin na nakabasa nito, kahit siguro yung mga unsaved o mga whatever na nagbabasa ng Biblia na wala naman talaga sa tamang ano. Alam niyo po, hindi lahat sinasagot ng Panginoon. Tama po? Hindi po lahat. Kaya nga sabi nung ano, di ba Panginoon, nagpalabas kami ng demonyo sa pangalan mo. Gumawa kami ng mabuti sa pangalan. Sabi ng Panginoon sa kanila, di ko kayo nakikilala. Paano ko makakilala ng Panginoon? Simple lang po. Una, kailangan mong humingi ng tawad. Kilalanin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas mo. At kailangan mo maging anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos, lahat po tayo ay nilalang ng Diyos. Dapat nilang malaman yan. Kasi pag tinatanong ko, anak ka ba ng Diyos? Oo. Paano ka naging anak ng Diyos? Hindi nila kaya ipaliwanag yun. Bakit? Ganun po ang daya na ginawa ng mga relihiyon. So sa atin, maliwanag eh. John 1:12, di ba? But as many as receive Him, to them, give He the power to become the sons of God. Even to them that believe on His name. So kailangan muna na ang tao pala ay anak ng Diyos para itong talatang ating pinag-aaralan ay maging akma sa kanyang buhay. Tama? Yung anak, halimbawa, sabi ko nga pag nag-witness ako, pinakikita ko rin to. Kapag namatay ka ngayon, binigyan kang karapatan ng Panginoong Jesucristo na maging anak ng Diyos. Pag namatay ang anak ng Diyos, saan pupunta? Sa langit. Meron bang anak ng Diyos na itinapon sa impyerno? Wala. Abay, natutuwa sila pagka yun na naririnig nila. At talaga naman nakakatuwa tama po. Kaya yung matanda, after 2 weeks na matay. After 2 weeks na matay, binalikan ko, nakita ko yung nasa tarpaulin na siya. Pero salamat, yung pala ang purpose ng missionary. Ay, wag na natin intindihin yung mga nagtatalo-talong mga
matatalino. Focus na lang tayo sa gospel. Bayaan na natin silang magtalo-talo. Basta ako, naligtas ako na ako'y nilid sa prayer. Nilid ako kasi kailangan ko magsisi. Kailangan ko magsisi. Kailangan ko tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ko. Eh sino ba dito hindi nailid ng prayer at naligtas ka? Di ba lahat naman halos tayo? Nakakalungkot, ano? Pati ba naman yun, pinagtatalunan pa. Ayan, sabi ko sa Panginoon, Lord, i-empty nyo lang po lagi yung mind ko, tapos punuin nyo lang po pagka gagamitin nyo ako. Para hindi po manguna yung sarili ko. Masarap naman mag-aral eh. Masarap magbasa, masarap mag-aral. Lalo na sa katulad ko, tuwan-tuwa ako eh. Yung miracle kasi ng Panginoon, kita ko sa buhay ko eh. Eh sino ba, di ba, nung ako yung naging Kristiyano, sabi ko kagad sa Panginoon, Lord, kung talagang meron po kayong gustong gawin sa akin, Lord, bigyan niyo ako. Wala ako nun eh. Laman nito, puro kalukuhan, Lord. Bigyan niyo ako, Lord, ng talino na nagmumula po sa inyo para magamit niyo ako. At salamat sa Panginoon, answered prayer. Kasi sabi niya, di ba, siya ang nagbibigay ng talino eh. Bibigyan ka niya, humingi ka lang. Humingi ka lang, bibigyan ka ng Panginoon. Huwag mo lang tignan yung sarili mo. Doon, walang makapaniwala sa akin doon eh. Huwag niyong titignan yung itsura. Itong itsura na to. Wala to. Titignan po natin yung nandun sa krus ng Kalbaryo. Na tunay na nagmahal, tunay na nagmaglasakit, tunay na hindi niya tayo iwan kahit kailan. Gampanan po lang natin ang ating puntungkulin bilang mga Kristiyano. And then, sabi po dito, we need to repent of all our sin. Kailangan natin pagsisihan ng lahat ng ating mga kasalanan. And then we need a Savior. Kailangan natin ng isang tagapagligtas. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. Wala po tayong magagawa doon. Tanging ang Panginoong Kristo lamang ang nagbata sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga makasalanan. Galing, no? Sarap. Habang inaaral ko, sabi ko, Lord, thank you. Kanina, alam niyo po, tinugtog yung The Name of Jesus. Isa po yan sa kantang paborito ko. Ay, hindi ko pa malilimutan yung kanta na yan. Dahil yung kanta na yan, nangusap sa puso ko at maraming luha ang pinalabas sa akin yan. Sa ganda ng mensahe ng kanta na yan. Ulit-ulitin yung kantahin yan, mangungusap ang Panginoon sa puso mo. Napakagandang kanta. And then, we need to be a child of God. Kailangan natin talaga maging anak ng Diyos para itong word na sinasabing tayo ay call unto me and I will answer thee and show thee, para makita mo na, ma-experience mo yung maraming imposible na hindi mo maintindihan sa buhay mo. Bakit tayo minahal ng Panginoon? Ang anak ng Diyos, ipinakikita ng Panginoon ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Naniniwala po kayo doon? Lahat ng kapangyarihan ng Diyos, nais niyang ipakita sa atin. Nung basahin ko ng pinalaya ng Panginoon ang mga Israelita, nung sila po ay nasa wilderness, hindi po madaling mabuhay sa wilderness. Marami diyang mga rattlesnake, mga scorpion na talagang poisonous. Marami po. Pero, pinutektahan sila ng Panginoon. At sa gabi, hindi mo kaya ang lamig doon. Anong ginawa ng Panginoon? Di ba binibigyan sila ng fire
para maging lukewarm lang yung kanilang lugar. Kasi pag hindi ginawa ng Panginoon yun, lahat yun kinaumagahan, tigok yun sa lamig. Anong ginawa ng Panginoon sa umaga? Kasi hindi mo kakayanin yun. Yung desert, anong ginawa ng Panginoon? Lilim sa umaga. So sa buhay natin, ginagawa ng Panginoon yan kung bakit tayo nabubuhay hanggang ngayon. Yung Diyos nila noon, Diyos natin ngayon. Kung papaano sila pinotektahan, ganun din tayo pinoprotektahan ng Panginoon. Tama po? Bawat isa sa atin dito, may proteksyon ng Panginoon. Hindi pwedeng wala. Kung ikay anak ng Diyos. Yun ang totoo. Ang sabi ko nga, Panginoon, maraming salamat kasi maraming pangamba pero nang dahil sa biyaya ninyo, ang pangamba, nalilimutan ko. And then pang-apat po, we need to call to God. Kailangan po natin yun. Kung bakit po tayo merong Wednesday, to remind us. Maraming pwedeng gamitin ng Panginoon para tumayo dito, para i-remind tayo ng ating Panginoon. Ano ang prayer life natin? Papaano tayo nakikipagtagpo sa Panginoon? Salamat sa pagkilos ng Panginoon. Salamat sa wisdom ay pinagkakalob ng Panginoon sa ating pastor. 2 years mahigit ang amin tinitirahan ay talagang na-experience ng ating pastor. Natulog diyan doon sa kwarto ko doon. Ang tawag ko po doon, pastor, ay Celda 13. Isang kwarto lang na maliit, tapos walang pinturang plywood. Kasi wala pong kisame yung inupahan namin eh. At si Mang Mario, nakakatuwa rin. Ako yung nabibless din sa kanya. Sabi niya, pag nagkikwentuhan kami niya, Pastor, mag-uumaga na. Kasi noon, inaabot kami madaling araw. Malapit ka na uling gawing bibingka. Kasi sabi niya, yung init sa taas, tsaka init sa baba, di ba ganun po yung bibingka? So, lulutuin ka na uli. At alam niyo po, siya rin po nagpadala para magkaroon po ng kwarto. Nakakatuwa po yung... Kaya ngayon, ang tanging ganti ko sa kanya, yung day off ko, asikasuhin ko yung lote niya. Yun po yun. Tayo po yung magtatapos na. Sabi po dito, pinatagalog ko na sa misis ko. Sabi ko, tagalogin mo nga kasi naiwan ko po yung aking outline. Yan, pinadala niya sa akin. Sabi po dito, tiniyak ng Diyos kay Jeremiah na kailangan lamang niyang humiling sa Diyos at sasagutin niya. Ang Diyos ay handang tumulong, ngunit kailangan nating humingi ng Kanyang tulong. Tiyak na Kanyang pangalagaan ng Diyos ang ating mga pangangailangan nang hindi natin hinihiling. Ngunit kapag humiling tayo, kinikilala natin na siya lamang ang Diyos at hindi natin magagawa sa ating sariling lakas ang lahat ng Kanyang nasasakupan na gawin. Kapag tayo ay may hiling, dapat tayong magpakumbaba, isang tabi ang ating kusa at ang pag-aalala, magpasya na sundin ang Diyos. Sabi po sa English, God assured Jeremiah that he had only to ask God, and God will answer. God is ready to answer, but we must ask for His assistance. Surely God could take care of our needs without our asking, but when we ask, we are acknowledging that He alone is God and we cannot accomplish in our own strength all that is His domain to do.
When we ask, we must humble yourself, lay aside our willfulness and worry, determined to obey Him. Sundin lang po natin ang Panginoon at meron siyang ipakikitang hindi mo kayang intindihin sa buhay mo. Gaya po ng ating talata. Marami siyang pwedeng gawin sa buhay natin kung tayo po ay magtatapat sa Kanya. Huwag po natin siyang dalahin sa pagkagalit ang Panginoon. Alam niyo po, isa lang ang magagalit ang Panginoon pag tayo po ay hindi naging matapat at tumalikod tayo sa Kanya. Hindi po tayo magiging masaya. Dinanas ko po ng matagal na panahon po yan. Kala ko noon ang pera ang magpapasaya. No. May pera ka, pero deep inside, durog ka. Pero nung ako'y bumalik at binalik ng Panginoon, ang joy po ngayon, hindi kayang tumbasan ng kahit anong salapi. Purihin ang Panginoon, maibaba po tayong lahat sa Kanya lahat ng kapurihan. Salamat po, Pastor. Ang ganda ng pangako ng Panginoon, ano? Kung tayo mananalangin, ang sabi niya, pag tayo tumawag sa Kanya, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Hindi mo ito alam. Pero kung tatawag ka, kaya naalala ko, dati, nananalangin lang tayo. Sino sa inyong nakaalam nung una na itong loteng ito ay mabibili natin, ibibigay ng Panginoon? Wala. Hindi natin ito alam eh. Wala nakakaalam na ito sa atin eh. Na itong loteng ito ay magiging pag-aari ng Christ Baptist Church. Walang nakakaalam. We do not know until we pray. And God showed us. Hindi lang ipinakita na drawing, pinakita niya na pinapangyari niya. Amen? So, salamat Pastor Ulysses, sapagkat tayo ay muling hinamon para tayo tumawag sa Panginoon. Katunayan, pag tinitingnan natin yung mga gera sa Bible, mga gera ng Israel, pag sila tumatawag sa Panginoon, doon sila nananalo eh. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y mananalangin. At magbigay po tayo ng kaunting panahon natin ngayon para tayo tumawag sa Kanya. Ha? Kung ano man yung mga pangangailangan natin, ano man yung pangangailangan ng simbahan, tumawag tayo sa Kanya ngayon. Yun po ang layunin dito, kaya ito ipinasulat. Sinabi niya kay Jeremiah, katunayan si Jeremias inilagay na sa balon eh. Wala na siyang magagawa, nasa balon na siya. Alam niyo naman yung balon nun, di ba? Kinikwento sa atin ng mga nakakita ng kulungan, hukay, na malalim, nakasya ka lang. Ilalagay ka dun sa ilalim, walang bintana, tatakpan, parang drum na malalim. At doon ka ikukulong, ang tawag yun ay dungeon. Kulungan nila yun parang drum na malalim, hinukay na balon, at doon ka ikukulong, tatakpan ka lang. Biruin niya. Maraming Diyos, salamat po ng marami. Kami po ay muli hinamon ng iyong salitang ito. Hindi kaya ng aming mga kamay, hindi kaya ng aming isip, hindi kaya ng aming pera, hindi kaya ng aming bilang, hindi kaya ng aming impluwensya. Pero kung kami tatawag sa iyo, papangyayarihin mo. Gumagawa ka sa iba't ibang paraan at pinakikita mo kung paano mo pinapangyayari ang mga bagay na hindi namin alam nung una. At kapag hindi namin alam kung paano mangyayari, hindi namin alam kung alin ang tamang paraan, hindi namin alam kung sino ang iyong gagamitin, hindi namin alam saan manggagaling ang mga pananalapi, hindi namin alam ang mga panahon na iyong itinakda. Paano mo pagdudugtong-dugtungin
ang tugon sa mga pangangailangan. Napakarami naming hindi alam, pero ipinakita mo kung paano ito naging totoo. Na ngayon kami nakatungtong sa isang lugar na nung una ay hindi namin alam paano mangyayari. Ngunit hindi po ito nangyari nang walang panalangin, walang pagtawag sa Diyos. Nawa sa aming kanya-kanyang pamilya, lalo naming pag-alabin ang pagtawag sa iyo. Sa aming kanya-kanyang pangarap at pagnahangad na kami makaahon sa kahirapan, pagtagumpayan ang kakulangan sa pananalapi, o kagalingan ng aming mga karamdaman, ng aming mga mahal sa buhay, ang pagtatapos sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng magandang relasyon ng mag-asawa at ng mag-anak, ang panunumbalik ng mga backslider, ang kalakasan ng mga pinanghihinaan ng loob, ang katatagan sa pananalig ng mga nag-aalinlangan, paano makakabawi, Panginoon, sa mga kabiguan at mga kawalan na nagdaan. Maraming salamat po kapag kami tumawag sa iyo, maraming hindi namin alam, pero ipakikita mo na pangyayarihin mo. Kaya't wala kaming ibang pasasalamatan kundi ikaw. Wala kaming isa-sa-isay at ipagmamalaki kundi ikaw. Ikaw ay tunay at buhay na Diyos na tumutugon sa pananalangin. Dumidinig ng mga dalangin ng iyong mga anak. Kaya naman narito po kami ang iyong salita. Tumawag ka. Call unto me. Tumawag ka sa akin. Sabi niya kay Jeremias. And I will answer thee. And I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Marami pa pong great and mighty things sa aming unahan. Ngunit kailangan po namin ng marami at patuloy na pagtawag. Kaya kung hinahangad namin ng marami pang mas malalaking bagay kaysa sa nagawa na, kailangan po naming tumawag. Bukahin ang aming bibig ng malaki. At ikaw ang nagsabi, open your mouth wide, and I will fill it. Pupunuin ko. Gaano man kalaki ang aming bibig, gaano man kalaki ang aming hinihingi na may pananampalataya, pupunuin ko. Dapat po naming panghawakan ang mga salitang ito. Salamat po ng marami sapagkat sa iyo na po galing ang pagtawag sa amin para kami tumawag sa iyo. Salamat po ng marami. At isang araw makikita namin ang bahay-sambahan sa Malasiki. Meron ng bubong. Meron ng kaayusan na dating yun ay patay na lugar. Tinutubuan ng mga damo. Ngayon, meron na pong bahay-sambahan. Ngayon, meron na pong mga nananambahan. Meron na pong taong nangangasiwa. May mga nananalangin at nagpupuri. At isang araw, dun lalo dadalhin ang mga kaluluwa. Salamat po sa vision ng Christ Baptist Church na magpatuloy. Kaya Panginoon, wala po kami magagawa. Ikaw ang may magagawa ng lahat. Salamat po sa biyaya mo sa amin. Muli po, binabalik namin siyang papurit pasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Lahat po ng handang tumawag sa Panginoon, say amen. Amen. Yan po ang ating commitment, Lord. Kami patuloy na tatawag sa iyo. Amen. Umawit po tayo. Awitin natin yung God answers prayer. Naniniwala tayo na God is a prayer answering God. God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. At noon. God answers prayer in the evening. Answers prayer in the evening. So keep your heart in tune. Again, God answers prayer. God answers prayer in the morning.
that God will answer your prayer. Lahat po na nakatanggap na ng answer prayer, say amen. Di ba? Totoo yan. Sige po, tayo po'y magtipon po ng ating mga kaloob. Isang ipag-pray natin, alam nyo mga kapatid, sa totoo lang, ang daming mga Kristiyano nag-struggle financially. Di lang dito, maging sa iba't ibang dako. Nagtagumpay ka na sa bisyo, nagtagumpay ka na sa maraming panonood ng sine o pagsusugal o pag-inom ng alak. Marami na tayo na pagtagumpayan. Yung style ng buhok natin nung una, style ng ating pananamit. Marami na tayo na pagtagumpayan habang tumatagal sa pananampalataya. Yung iba, dati half day lang. Di ba? Yung iba, hindi dati marunong mag-soul winning. Napagtagumpayan na natin. Yung iba, hindi tapat sa giving. Napagtagumpayan na natin. Marami na kayong mapagtagumpayan. Pero isang kailangan nating pagtagumpayan, paano kami sasagana sa pananalapi. Pero pagka kayo nanalangin ng pagsagana ng pananalapi, mga kapatid, ihanda nyo ang puso nyo na magtapat. Habang lumalaki kasi ang inyong tinatanggap, dapat nagtatapat tayo at hindi tayo nangihinayang. Kasi kung maliit pa lamang yung ating tithes and offering, nangihinayang na tayo, paano pagka pinalakihan? Lalo tayong manghihinayang. Kaya nga tinuturuan natin yung mga bata, baon pa lang nila, maliliit pa lang yun eh. Tinuturuan natin sila. Kaya huwag kayong manghinayang, huwag kayong magdalawang isip, huwag kayong mag-alinlangan. Mas mapagtitiwalaan ang Diyos kaysa sa pera na ating hawak. Mas malaki ang magagawa ng Diyos kaysa sa pera na ating hawak. Amen? Okay po. Brother Ginto, pangunahan niyo po tayo sa pasasalamat sa Panginoon at sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Ama, Diyos sa pagpalat, makapangyarihan sa lahat. Lubos po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo dahil minsan pa, binisugod naman po kami ng yung mga salita na nagagaling po sa iyong banal na aklat. Yes. Purihin po ang dakilang pangalan. Salamat po at piniliwanag po sa amin na dapat po kaming lumapit lagi sa inyo. Dahil yung inutusan po sa si Jeremiah na tumawag sa inyo at siya ay sasagutin nyo. At pakikita mo po sa kanya, pakikita mo po sa amin ang maraming magandang bagay na pwede po namin makamtan na nagmumula po sa inyo. Purihin po kayo at kaming umaasa na sa aming paglapit na ito sa inyo, bubusagin po kami sa lahat po ng magandang bagay. Yes. Upang makapagbigay naman po kami ng magandang bagay po na magagawa po namin para sa iglesia. Purihin po kayo ng marami at pagpalain mo po ang bawat halaga na matitipon po namin ngayon. Ito, Panginoon, ay maging gamit po sa lahat po ng magandang paggagamitan po ng aming simbahan. Purihin po kayo ng marami sa pangalan lamang po ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Amen. Amen. Tayo po tumayong lahat. Wagas po tayo sa panalangin. Sunday, sikapin po natin unang awitan. Bago umawit ng unang awitan, arito tayo, ha? Be excited. Ibigay natin sa Panginoon yung ating papuring
na talagang siyang ating inuna. Ama naming Diyos, salamat po ng maraming marami. Kami po ay iyong pinasagana ang pasalamat sapagkat ipinaalala mo po sa amin ang marami na naming pagtawag at ikaw po'y tumugon at kami yung dininig at aming nakita kung paano mo pinapapangyari ang sa amin nung una ay hindi namin nakita. Hindi namin alam ng aming mga anak makakatapos ng pag-aaral. Paano namin tutustusan ang kanilang pag-aaral. Pero pinakita mong pinangyari mo. Di namin alam kung ano po ang maraming mga bagay nung una. Paano kami makakapaglingkod sa ibang bansa, maaabot namin sa ibang bansa, pero pinapangyari mo ang hindi namin nakikita. Dinala mo kami sa mga lugar, dinala mo kami sa mga katagumpayan, mga pagpapala na hindi namin alam nung una. Totoo nga po ang iyong salita at ikaw ay tapat. Ang tumatawag sa iyo ay yung dinidinig at ipinakikita mo ang mga bagay, mga dakilang bagay na hindi namin alam. Kaya muli po, sariwain mo sa puso ng inyong mga anak na huwag manliit at huwag humingi ng maliliit na bagay. Huwag naming tignang maliit ang Diyos at maliit lang ang kaya niyang ibigay. Napakadakila ng Diyos at pwede kaming humingi ng malalaking bagay at ipakikita mo paano mo pinapangyayari. Salamat po. Hindi man ito agad nangyayari, pero meron kang tamang panahon dahil susubukin mo ang tao. Kung tunay kaming naniniwala at kami magpapatuloy at magtatapat at matututo kaming maghintay hanggang sa iyong ibigay ang aming mga kahilingan. Pagpalain po ang bawat isa, ihatid po kami sa aming kanya-kanyang tahanan, i-bless po ang aming mga ngaral at ang lahat po ng mga misyonero ng Christ Baptist Church. Binabalik namin siyang papurit pasalamat, bawat tahanan, bawat pamilya na represented ng Christ Baptist Church, ikaw po magpala. Dalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus at lahat po magsabi ng malakas na Amen. Amen, Amen. Magandang gabi po sa lahat. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y magkamayan. Salamat din po sa mga naka-online. Tumawag po tayo sa Diyos at huwag tayong tumigil ng pagtawag sa Kanya.